At tayo nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ay ating inaalaala ang araw na pagpasok ng Panginoong Hesukristo sa Jerusalem at siya'y sinalubong ng mga tao at nagsigawan ng lahat ng Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Naalala po ninyo yung palaspas? Sino po nakakaalam ng palaspas? Ayan. Tayo po ay inaalaala natin ang araw ng palaspas. At habang pumapasok ang Panginoon, nakasakay sa asno, sinasalubong siya ng mga tao, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Nagpupuri sa Panginoon. Bagaman ang akala nila, kaya papasok na ang Panginoon sa Jerusalem, magte-take over na siya at politically, pangungunahan niya ang bayang Israel at lalabanan nila ang imperyo ng Roma at sila'y makakatakas sa paniniil ng imperyo ng Roma. Ngunit ang hindi nila naunawaan, ang pagparito ni Kristo ay hindi lamang po sa pisikal, kundi higit sa lahat sa espiritual na pamamahala sa buong mundo. Ano po? Sapagkat na magkasala si Adan at si Eva, isinuko ng tao ang kapamahalaan sa mundo kay Satanas. Kaya nang ang Panginoong Hesus ay kinatagpo ni Satanas, ay sabi ni Satanas, kung sasambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian. Hindi tumanggi si Jesus sapagkat ibinigay ng Diyos yon sa tao. Kaya lang ang tao isinuko kay Satanas at sa kanyang pagparito, babawiin niya ang pag-aaring iyon at ipagkakaloob sa kanyang mga anak. And praise God, sapagkat sa kanyang pagharap sa Passion of the Christ na tinatawag, ang hirap kaya nun, pero hindi niya sinukuan. Hindi siya tumakas. Kaya ang sabi sa Hebrew chapter 12 verse 2, keep looking to Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. At sabi diyan, who for the joy endured the cross. Tito mo yung katabi mo, mukha bang palasuko? Mukha bang palasuko? Pag may problema, suko agad. Pag may problema, tumatakas. Pag may problema ay talagang surrender na. Mga kapatid, ang ating Panginoon hindi sumuko. Hinarap niya ang hamon na nakatalaga sa kanyang buhay. Mga kapatid, mga minamahal, will you be one of those na sumigaw ng Hallelujah, Hosanna to the King because of expected benefits sa mundong ito? At sila'y nasiphayo sapagkat yung inaakala nilang political leader nila ay bilang ginugulpe, binubugbog, dinuduraan, sinisipa, winatanggalan ng damit, at sila'y nagulantang, dinakip, hindi man lang lumaban. In fact, yung isa sa alagad ay lumaban at pinutol yung bahagi ng tenga ng dumakip. Pero sabi niya, huwag mong gawin yan. Hindi mo ba alam, kaya kong mag-utos sa mga anghel, darating sila, pupuksain ng lahat. Hindi mo pa naintindihan ang kasaklawan ng paghahari ko. That's what the Lord Jesus is saying. Ladies and gentlemen, most of us are like that. We accepted the Lord into our hearts at ang akala lang natin, ito ay may kinalaman lang sa physical and material benefits. Ladies and gentlemen, nang tanggapin mo si Kristo, ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan. At dahil doon, you will enjoy not just eternal life, kundi pati pagpapala sa buhay na ito. Pero dapat maunawaan mo na bahagi nito ang pagharap sa mga hamon ng buhay. Bahagi nito ang pagharap sa mga problema. Huwag kang susuko. Huwag kang tatakas. Huwag kang mawawalan ng loob. At yan ang mensahe natin ngayon pong araw na ito bilang bahagi ng ating pong tema na one of the things that we must be grateful about is that we must be grateful for the challenges that we have. What are the challenges that you have? Problema sa pera, problemang kalusugan, may sakit karamdaman ka, problema sa trabaho, problema sa negosyo, problema sa pananalapi, problema sa kaugnayan sa pamilya, whatever. Whatever problem you have, ladies and gentlemen, that is a challenge that you are facing. And the Lord is telling you, you must be grateful for that challenge. Ano po? And from the passage that we have read, ang sabi po ng talata, mga kapatid, sa pagharap natin sa challenge ay yung grasya ng Diyos ay ating nararanasan. Yan ay mensahe natin na nakaraang linggo. Kung titignan niyo yung pamukaw natin, nasa first page yung pong review, nasa second page yung baka pag-notes po kayo para ma-share ninyo sa inyong mga community at house churches, ano po, at nariyan din yung ating mga announcement. Mga kapatid, mga minamahal, one of the things that we emphasize is that we must be grateful for
the challenges in life because as we face challenges, more grace we shall experience. At yan ang tema natin ngayong araw na ito. Pakibasa nga po ng malakas. 1, 2, ready, read. Parang wala pang experience. Isa pa, 1, 2, ready, go. Experiencing grace upon grace. Alam po ninyo, sa ating passage sa Psalm 127, ang sabi doon, unless the Lord builds the house, unless the Lord guard the city, they labor and they guard in vain. Tapos sabi sa verse 2, gigising ka na maaga, matutulog ka ng late na late, mapapagod ka. Pero sa totoo lang, ang Diyos ang lahat ng nagpapala. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, ang lahat ay hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka, hindi dahil mapamaraan ka. Lahat ay biyaya ng Panginoon. Ano ba ang biyaya? Ang biyaya, by simple definition, is undeserving blessing. Undeserving favor. Hindi ka karapat dapat, pero ibibigay sa iyo ni God. Hallelujah. Nandiyan ho ba kayo? Hindi mo mawari paano mo makakamit, pero magugulat ka na lamang, ibibigay sa iyo ng Diyos. Yan ang mayamang biyaya. And from the passage that we have read, ladies and gentlemen, makikita po natin po, makikita natin very clearly, pinapakita po sa atin dito mga kapatid, yung pong key verse is verse 15. Ang sabi po, all this is for your benefits. Ang sabi po ni Apostle Paul, lahat ng paghihirap dinadaanan nila ay para sa benepisyo raw ng mga Kristiyano po sa Corinto. Ang sabi diyan, so that, pakibasa nga po, so that, verse 15, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Pakibasa nga po, so that. Hindi po soda. Hindi po. So that. Want to ready read? Yun. Yung soda, hindi healthy yun. Ano po ito? So that. Ano po? Yung paghihirap na dinadaanan ni Apostle Paul at yung hindi nila pagsuko sa hirap ay para sa kapakanan ng mga Kristiyano sa Corinto at ng mga Kristiyano sa kabuuan. Para, or so that, ang grasya ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa kanila at umabot sa napakaraming mga tao upang ang lahat ay mapuno ng pasasalamat at maluwalhati ang Diyos. Hallelujah. Ladies and gentlemen, may the Lord speak to our hearts. As we commit ourselves to face problems, trials, difficulties in life, yung grasya ng Diyos ay dadaloy. At yun po ang exciting, sa John chapter 1, verse 16 to 17, sinasabi rin po yan, nang dumating ang Panginoong Jesucristo, dito ay dumating ang mayamang biyaya. At ang biyaya ng Panginoon sa John 16:17, tignan niyo po yan, grace upon grace, upon grace, upon grace. Look at that, ang sabi diyan, we have received grace. Hindi huminto. In place of grace already given. Tatlo. Ikaw, nang ikay isilang, biyaya yon sa buhay na ito. Kaya ka buhay. Naalala niyo ba yung mga matatanda noong araw? Sabihin, ay salamat sa buhay na hiram. Naalala niyo pa yon? Konti lang umaamin na matanda na. Ay salamat sa buhay na hiram. Ay salamat sa biyaya. Naintindihan natin, the very fact na huminga ka biyaya. At habang nabubuhay ka, dumarating ang biyaya. At kararating lang ng biyaya, may panibagong biyaya. Can you hear that? Amen? Mga kapatid, mga minamahal, this is the reason why the Apostle Paul is saying, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay higit pa sa sapat. What are the things that we need to understand today? Well, unang biyaya natin maranasan, verse 16, sa verse 6 and 7 and 8. Ano po ang sabi diyan? Sabi diyan, nagbigay ang Diyos ng liwanag. At ang liwanag na yon, ang sabi diyan, binigay sa atin. In our hearts to give us the light. At ang sabi diyan, ganun din naman. Sabi niya sa verse 7, verse 6 and 7, tayo raw ay parang mga sisidlan. At meron pong mamahaling treasure. Treasure. Alam niyo yung treasure na yon? Yun yung liwanag. Alam niyo kung sino yung liwanag? Si Jesus. Can I hear that? Amen? So nabigay ang Diyos ng liwanag para harapin natin ang kadiliman. At tayo parang sisidlan na
wala namang halaga. Ang sabi diyan ay clay, walang halaga. Pero dahil sa nakalagay na sobrang mamahalin, wala iba kundi si Jesus, naging mahalaga ho tayong lahat. Praise the Lord. Mga kapatid, mga minamahal. Kaya pagdating po sa verse 6 and 7, ngayon tingnan niyo yung verse 8. Verse 8, ano po sabi ni Apostle Paul? In view of that, this is what the Apostle Paul says. We are hard-pressed on every side. Ang ganda sa Tagalog kanina di ba? Ang ganda sa Tagalog. Nasa ba yung ating Bible reader kanina? Nasaan ba? Nandiyan pa ba? Nandiyan pa ba yung Bible reader? Nawala na. So, yan. So, anyway, ang ganda ng Tagalog. Ano po kung nasundan ninyo? Pero wala tayong time. Hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted. Ayun, sapagkat ang Diyos ay nag-utos. And the verse 8 tayo. Verse 8. Ayan. Thank you. Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin. Naranasan mo na ba yun? Parang kabi-kabila problema mo. Sino nakaranas ng gano'n, di ba? Di ba? Nakakaranas tayo ng gano'n, ng kabi-kabila. Parang walang katapusan. Ngunit, sigaw nyo nga, ngunit, hindi kami nalulupig. Kung minsan, nababagabag. Ngunit, sabi niya, ngunit. Ikaw ba nababagabag ka ba? Di ba nababagabag tayo? Di ba? Ngunit, hindi kami nawawala ng pag-asa. Ang sarap sa Tagalog. Tuloy natin. Ano po? Inuusig kami, ngunit hindi, napapatumba kami. Aba, panbihira. Ikaw ba natumba-tumba ka na? Di ba? Natutumba ka na ng problema sa problema. Napapatumba kami. Pakibasa to. Lakasan mo. Hindi lubusang, this is what we call sustaining grace. Hallelujah. Sabi ni Apostle Paul, kung sa akin lang, ako'y parang clay. Wala, marupok. Pero dahil sa treasure na nasa akin na siyang liwanag, meron akong sustaining grace. Nandyan ho ba kayo? Di ba marami, hindi ko na kaya. Ilang taon na may problema mo? 10 taon na to. Nakakaya mo. Nandyan ho ba kayo? Pwede mo malakpak ang lahat na nag-amen. Praise God. At sa totoo lang, kaya mo. Huwag ka lang susuko. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na tayo po ay hindi susuko. Dahil hindi naman tungkol sa atin to tungkol sa Kanya na nasa atin. Hindi mo kaya, pero kaya niya na nasa iyo. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi mo nga kaya. Wala tayong debate. Pero meron kang nasa iyo At yan ay wala iba kundi ang Panginoon, ang liwanag. Kaya meron kang sustaining grace. Nakita kanina announcement na kami nagturo sa College of Education, more than 1,000 doon sa umaga, another 1,000 plus sa hapon. So more than 2,500 na eduk teachers. And alam nyo, ang nag-organisa niya ay si Dean Remy. Si Asarcon. Si Dr. Dean Remy Asarcon, siya po ay putol po ang kanyang kanang paa. Sapagkat nung nag-aaral siya ay na-aksidente siya. At kailangan putulan siya ng kanang paa. Sabi ko, kailan po nangyari yan, ma'am? Ayan po siya. Yan po yung, ito si Dr. Remy. Ayan. Sabi niya, nag-aaral pa lang ako. Nung katatanggap ko lang sa Panginoon noon, tapos excited akong mag-church, excited akong lumago, tapos nangyari aksidente. So naputulan ako ng paa. Ang sabi ng tatay ko at nanay ko, yan. Nag-iiba ka pa kasi ng relihiyon. Yan ang papala mo. Sabi ng tito ko, tita ko, lolo, lola ko, yan. Yan ang nangyari sa iyo, pinarusahan ka. Nag-iiba ka pa ng relihiyon. Pero sabi niya, ang wika ko, hindi ho ako nag-iba ng relihiyon, kundi relasyon po yung tinanggap ko.
At kung hindi naman po ako tumanggap sa Panginoon, pwede rin namang mangyari sa akin to. Kaya lang, ito maganda, sabi niya, nangyari ito sa akin nung tinanggap ko na ang Panginoon. Kaya kaya kong harapin ang problemang ito na natalaga sa aking buhay dahil si Kristo ay nasa puso ko na. Wow! Wala bang palakpak sa Panginoon? Christians or unchristian, we face different problems and trials. But the difference is when you have the Lord in your heart, you can face any trials. Why? Because you have a sustaining grace. And that is none other than the Lord Jesus Christ Himself. Pangalawa po mga kapatid, sa mga talata 10, 11, hanggang talata po siguro 15. Ano po? Marami dyan, so that. Ano po? Ito yung tinatawag nating, testimonial grace for Christ. Ano po? Sabi dyan, we always carry around in our body the death of Jesus. So that, marami yan, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Tapos tuloy niyo po ito, pagbasa, the life, for we are all alive, are always being given over to death for Christ's sake. So that, verse 12, meron na naman so that, verse 11, His life may also be revealed in our mortal body. At pagkaraan ulit, sa verse 12, So then, death is at work in us, but life is at work in you. It is written, I believe, therefore I have spoken. Mga kapatid, sa mga pinagdadaanan din sa atin sa buhay, ito po yung pagkakataon na maranasan natin yung testimonial grace. Yung bang maging, sabi niya, speak out what you believe, speak out what you experience. Yung bang pwede kang mag-testimony, hindi lamang dahil sa nasolve ng problema, kundi dahil sa pinagdadaanan pa lang, you testify about the grace of God in your life. Look at the next sa verse 15 na po tayo. 15. Sabi po ng verse 15 ay ganito, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people, more and more people. Mga kapatid, mga minamahal, whatever problem you and I are facing, that's a chance. A chance. Sabi nga natin, pagkakataon. Pakilakasan po, pagkakataon na ipatotoo sa iba yung grasya ng Diyos sa buhay po natin. Iba-iba po yun At kung minsan nag-iiwan niya ng peklat. Ako ay mayroong peklat dito sa aking kanang braso. Ito po, ayan. At tanda-tanda ko pa saan galing to. Doon sa bayan, kami pinaalis dito sa Daso Street. At wala kami matirhan. So, nakita ng nanay ko doon sa palengke, sa may palengke. Kaya naging palengke boy din ako mula sa pagiging release boy at sabungan boy, naging palengke boy. Naghahagis ako ng milon, pakwan, gano'n. Yung natira namin doon, wala na kami matiran walang CR. Garahe lang, kinulong lang namin, nilagyan namin ng mezzanine, katalo na. Kalahati, tahian ng nanay ko, yung kalahati, barbershop ng mga half-brother ng nanay ko, tapos yung mezzanine, doon ang tulugan namin. Hindi ka pwede umupo, kailangan gumapang ka para matulog ka. Pag umaga, kailangan namin ng CR, kaya lalabas ka, maghahanap ako ng CR. Kaya yung sinihan dyan noon, yan yung CR ko. Tapos marami pang iba, hindi ko nasasabihin, hindi magandang marinig. Sa isang umaga, ako'y pupukas-mungas, bigla akong nagulantang kasi kita ko isang malaking pintuang babaksak at may nakalabas na yero na matalim at mababaksakan ng isang batang kilusog-lusog. Kaya nawala ang antok ko, tumakbo ako, sinalo ko at tumama ho dito. Dugun-dugo ho ito. Yung batang yon ay si Vincent Chua. Alam niyo si Vincent Chua? So doon sa lola niya kami umuupa nung araw yung garahe dyan sa bayan. Kaya ito ay patuloy na paalaala ng bata pa lang
ay nagkaroon ako ng chance na maging channel of blessing kay Vincent Chua. Hindi ko nga matanda kung nag-thank you na sa akin si Vincent. Ano mo? Nag-thank you man o hindi. Ang mahalaga, naging channel ako. At alam nyo ganoon, nag-iiwan ang mga problema natin sa buhay ng mga bakas upang manatili ang patotoo na mayroong grasya ang Diyos sa buhay mo. Kaya may grasya ang Diyos sa buhay ng iba. Hallelujah. May grasya ang Diyos sa iyong kasalukuyang pinagdadaanan. Nagkaranas ka ng grasya ng Diyos sa nagdaan. Ngayon sa kasalukuyan, may panibagong grasya. Grace upon grace. Parang alon sa gilid ng dagat. Ano po? Pag alon, hindi pa nakakatapos yung alon, may panibagong alon. Hindi pa nakatapos, may panibagong alon. Hindi pa nakatapos. Ganun po ang biyaya ng Panginoon. Sa John chapter 1, yan sinasabi po natin kanina. Mga kapatid, manalig ka na may sustaining grace so that you can have testimonial grace for Jesus. Hallelujah. Hindi lang sa mga end story na ikaw ay gumaling na, end story na ikaw ay na-provide na ng mga, kundi kahit sa habang may pinagdadaanan, nagugulat ang iba. Bakit payapa ka? Bakit panatag ka? Panatag nga ba kayo? Parang hindi, no, ha? Panatag nga ho ba ang mga Kristiyano sa gitna ng problema? Kaya ni Halador, amen? Pumalakpak nga ang mga panatag. Praise God. Alam niyo, ang sarap ni Apostle Paul. He was so honest to say, di ba? Kabi-kabila. Ha? Nabubuhal. Pero at the end, hindi siya lubusan nagagapi. Hallelujah. And this is his testimony. Ikaw, are you testifying the grace of the Lord in your life? Or you are testifying yung laki ng problema, yung bigat ng suliranin? Of course, si Apostle Paul, he was so honest. You can tell your problem. You can share your burden. But in the midst of that, declare your belief. Ang sabi po dyan, ano po? That God will never leave you nor forsake you. Hebrew, di ba? 13:5. I will never, ever leave you. I will never, ever forsake you. Ano po? Sabi dyan, no? Keep your lives free from the love of money. Ibig sabihin, worried ka sa money. Ano po? Be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Bakit kalabit mo yung katabi mo, sabi mo, shalom. Ano niya sabihin ng shalom, ha? Wholeness, peace, wholeness. Kasi Jesus, pag darating sa isang lugar, shalom. Ayan. Peace. Pero yung peace na yun na shalom, hindi lang payapa, isip at puso, kung hindi yung kabuuan ng wholeness will be upon you. Hallelujah! Praise God. Mga kapatid, mga minamahal, let there be a testimonial grace sa anuman dinadaanan natin. Let's testify for the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our heart. Pangatlo at panghuli, sa verse 16, 17, and 18. Sabi yan, therefore we do not lose heart. Yeah? Hindi kami nawawalan ng loob. Ano po? Though outwardly, we are wasting away. Yet, inwardly, look at this. Please. Outwardly, inwardly, we are being renewed day by day. Kasi tayo kuminsan, yung bang lumalakas tayo kasi ayan na ang sagot. Ayan, answer prayer na. Of course, nakakalakas ng loob yun. Pero what the Apostle Paul is saying, wala, wasting away. Talagang hirap na hirap pa kami outwardly. Pero habang nahihirapan ako outwardly o kami, inwardly, something is happening. Hallelujah. And that is what we call empowering grace of the Lord Jesus Christ. He is strengthening our inner being. Hallelujah. Bagaman napapagod ang katawan mo, nakukulta-utak mo kaya isip, nahihirapan ang loob mo, given. You cannot deny that. But believe me, ang sabi ni Apostle Paul, hang on to the grace of God because inwardly, God is strengthening your inner being. Hallelujah. Ang sabi niyan, inwardly, we are, pakibalikan natin talata verse 16,
We are being renewed. Gaano kadalas? Day by day. Hallelujah. Kaya po, itong Holy Week, ay meron tayong nightly reflection, Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos Thursday, Friday, online tayo. Pero the whole week, prayer and fasting natin. Panawagan uli para tayo mag-ayuno. Para ito yung panahon na ma-declare natin na hindi tayo nabubuhay sa mga material na bagay lang. Kaya kahit ang sarap ng pagkain, you will say no to food o sa anumang cravings natin. This is another chance for us to practice fasting. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon, when you pray, when you give alms, when you fast, that's a normal, regular activity of a follower of Jesus. Bakit? Sa panahon yan, pinapalakas mo yung inner being. Hallelujah. Sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, mga kapatid, hallelujah. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, allow Him to strengthen your inner being. Allow Him to strengthen you inwardly. Look at verse 17. For our light, grabe yan, no? Dahil pinapalakas ng Panginoon inwardly tayo, ano na ang tingin niya doon sa matinding problemang binanggit niya kanina? Ha? Ano sabi niya? Ano ho? Light and momentary troubles. Ewan ko kung kaya matignan ng Tagalog. Ano po? Nagluloko yung ating computer, pero ang ganda. Ibig sabihin, ang bigat ng problema eh. Pero dahil lumalakas yung inward being, nagiging magaan. Ito, ang bahagya at panandalian. Grabe, bahagya ba yun? Yung kanina, hindi bahagya yun, kapatid. Sobra yun. Pero dahil pinapalakas yung kanyang inner being, dahil sa Panginoon, sa gitna ng problema, ang problema nagiging bahagya lang. At ang tingin niya, panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang yun. Grabe yan. Ano po? Kaya alam niyo, si Jesus, nung ginugulpi na, pinapahirapan, nawindang yung mga alagad. Anong klaseng political leader namin ito? Nagtakbuhan sila. Hindi nila alam na si Jesus ay hindi lamang nagsisave ng bawat bansa, kundi ng kaluluwa ng mga tao. So this is the kingdom that He is advancing. The kingdom that has eternal value and also earthly value. Pero una, tingnan mo yung eternal kingdom. Kaya, naliwanagan lang sila noong kinalingguhan na nabuhay na magmuli ang Panginoon. All founders of all religion in the whole world, ang kanilang mga founder ay pinanganak, nagturo, nangaral, namatay, inilibing, at nanatiling patay. Pero si Jesus ay nabuhay na magmuli. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Every January, February, I am invited sa National Prayer Breakfast ng United States of America. At doon, iba-ibang relihiyon nando doon. All religions of the whole world are being represented. Many of them are not Christian, but they are believers of the teachings of Jesus. And when we converse with Hindus, mga Hindu, mga Muslim, sabi nila, we love Jesus and we love His teaching. Pero alam niyo, something that really attracts me is the fact that even if they are not Christians, they cannot deny that the teaching of Jesus is superior and therefore deserving of respect. But what they have yet to realize is that our Jesus is not like their founders. Our Jesus has risen from the dead. Can I hear another amen? Kaya, kung pinagdiriwang mo ang Pasko, mas lalong dapat ipagdiwang mo ang Pasko ng pagkabuhay. Dahil kung may Pasko, tapos walang Pasko ng pagkabuhay, baliwala. Pero salamat, dahil hindi lang nagkaroon ng Pasko, kundi nagkaroon din ng Pasko ng pagkabuhay. Kaya sa linggo, agahan mo. Meron tayong pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Pwede ba yon? Ha? 6:00 ng umaga.
At kung kayo community ninyo, gusto niyo mag-breakfast dito, potluck, pwede. Ha? Ay, sama-sama tayo. Pwede ho ba yun? Ha? Parang wala akong kausap pa. Ha? Anong oras? Parang dito, wala anong oras? Parang nakaganon eh. Anong oras? Ipagdiwang natin na dahil nabuhay na magbulay si Kristo, tinalo niya ang mga patay, kaya niyang talunin ang mga problema natin. Tinalo niya ang kamatayan, kaya kaya niya. Kaya kanyang samahan upang mapaglabanan mo ang mga problema at pagsubok na kinakaharap mo. At sabi nga, nagiging momentary. Of course, yung 9 o'clock at ibang service as is lang. Pero sa Easter, may iba tayong sermon doon. At sa mga ibang service natin, tuloy yung ating series. But we need to celebrate Easter Sunday. Sino ang babalik? Isa lang taas ng kamay. Sino ang dadalo ng Easter, taas niya kamay? Lima lang. Ayun. Pumalakpak nga po ang babalik. Ayun, praise God. Hallelujah. Let people know that we celebrate the Easter Sunday, where we remember that our Jesus is alive. Kasama natin, at siya'y nananahan sa puso natin. Kasama natin siya sa pagharap sa mga problema ng buhay. At pag titingnan mo, yung paghihirap mo dito ay momentarily at hindi maitutumbas. Meron tayong kanta sa Hope Music PH. Tawagin natin sila. Kainaan ang pamagat. Na sa hirap dinadaanan ng mga Israelita doon sa wilderness, susuko na sila. Pero pag naalaala nila yung ganda ng Kainaan na pupuntahan nila, sumisigla sila, lumalakas sila. Kaya nakakaya nila at natatawid nila. Ikaw kaibigan, huwag mo lang titigan ang problema mo. Huwag mo lang titigan ang suliranin mo. Tignan mo kung ano ang hinaharap mo. Hallelujah. Na hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, hindi niya pagkakait ang tulong sa pinagdadaanan mo. Kaya sa iyong pagdadaan sa wilderness ng buhay mo, wow! Remember, ang anumang hirap na dadaanan mo ay hindi maikukumpara sa magandang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Let us meditate on this song, Kainaan by Hope Music, in this life full of strife, full of